Hello! Isang malamig na gabi sa ating lahat. Welcome and I am back. Ito po si Jazz. Share lang ako ng konti mga kapatid. Kanina, nagpunta ako sa Open Arms. Ang Open Arms sa isang NGO na tumutulong sa mga nangangailangan. So, nag-meeting kami kanina, nag-fill up ako ng mga forms. Mga tanong siya about my medical condition and everything. Tapos tinanong niya ako, anong help daw ba ang kailangan ko? Sabi ko, I need a job. I need na matransfer sa isang assisted living or cooperative care facility. And I need a husband. So, tawang-tawa sa akin yung social worker. Sabi niya, she can help me daw with all those things except for the husband. Pero she will try her best daw. Pero I was just joking. Pero naisip ko kung siseryosohin, why not, diba? Thank you, Lord. So, share din ako isa pa, maiksi lang. Last week kasi I went to a very thorough interview for a job. Actually, it's a virtual job in-applyan ko. Isang tech company. So, napakaraming tanong. May more than 20 questions. Pero glory to God, nasagot ko siya isa-isa. Tapos sabi ng HR manager, nag-message siya sa akin, sabi niya sa akin, she will let me daw by 10 a.m. the next day kung pasado ako, hindi. So, sabi ko, sige, okay lang. Kung anong will ni Lord. The next day, 8 o'clock pa lang nag-message na siya sa akin. Sabi niya, nakapasaro ako sa interview. Sabi niya, she was actually impressed with the way I answered the questions. Glory to God. So, anong nangyari? Pinadala niya ako ng offer letter. Meron siyang offer letter sa akin. Kung magkano sa sweldo ko, which is quite good. Tapos, kung ano yung mga gagawin ko, ano mga functions ko, mga kailang ang magiging trabaho bilang staff niya. So, thank you, Lord. Napakaganda ng mga nakalagay dun sa letter. Tapos, pinadala niya akin mga documents na kailangan ko i-provide, mga requirements na kailangan i-provide. So, binasa ko siya isa-isa. Meron ako nakita na may marami akong documents na hindi ko kayo mapoprovide. So, nalungkot ako pero kailangan kong i-message yung boss ko na politely kailangan ko i-decline yung offer niya na trabaho sa kanya. So, nag-send ako ng message sa kanya. I politely decline the offer. Naintindihan lang naman yun. She understood naman. Sa totoo lang, nalungkot ako mga kapatid about it kasi pasado ako eh. And I know I did good because of God. Kaya lang meron ako hindi ma-provide ng mga requirements, which is nakakalungkot. So, I told that to my pastor, to Pastor Jesse. Sabi ko yung aking mga concern na hindi nga ako nakapasa, hindi ko ma-provide ng mga documents. Alam niyo ba kanong reply ng Pastor Jesse? He reminded me about Jeremiah chapter 29 verse 11. That's in the Bible. Ang nakalagay sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord. The plan to prosper you and not to harm you. The plan to give you a hope in the future. Alam niyo, nung nawasa ko yung mga kapatid, parang biglang nagliwanag ang aking aking mata, ang aking paningi, ang aking paligid. I was reminded na, bakit nga ba ako dapat malungkot? I have to trust God and have faith in Him that He will prosper me, not to harm me. He will not harm me. The plan is to give me a hope in the future. Naniniwala ko dun kasi I have faith. And that is a promise from God. So mga kapatid, kung kayo nalulungkot kasi ang mga plano nyo hindi nangyayari, katulad ko, trust God. Have faith in Him kasi meron siyang plano mas maganda sa atin. Diba tama naman? So let's give the glory back to God kasi nabigyan ako ng opportunity na makapag-apply ng trabaho at alam ko in God's perfect time kasi promise niya sa Isaiah 60 verse 22 that when the time is right, He will make it happen. Okay mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong malungkot kasi God has better plan for us. Until next time,
Bye. God loves you and God bless you. Have faith in God. Rejoice in the Lord always. Bye. God bless you.